Takot ang China Coast Guard pag armado ng missile ang kalaban. In short, US Navy. Hindi rin nilang kayang bulihin ang malalaking barko ng Philippine Navy. Pero alam nyo ang kaya nilang bulihin? Ang Philippine Coast Guard na walang armas at ang walang kalaban-labang bangka ng mangingisda. O diba, dyan lang malakas ang China. Wala kasi ang mga barko ng US Indo-Pacific Command dahil naghahanda to sa gaganaping maritime cooperative activity. Kaya anya naglipana na naman ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa bidyong inilabas ng Philippine Coast Guard, kitang-kitang itinataboy ng Chinese ang bangkang maglalagay lang ng payaw. Walang water cannon na binomba sa Filipino fisherman. Alam nyo bakit? Ilang oras kasing paikot-ikot sa himpapawid ang Poseidon aircraft ng US. Talagang isang maling pag-atake lang ang gawin ng China. Isang malaking resback ang dadating mula sa fighter jet ng US na nasa Basa Air Base sa Pampanga. Massive airstrike talaga to pag nagkataon. Successful naman ang mga mangingisda sa pinakitang operation nila. Pero grabe ang China kala mo talaga kanila ang West Philippine Sea. Our assessment of the Chinese Coast Guard for the National Task Force West Philippine Sea and for the Philippine Coast Guard is that ang Chinese Coast Guard prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. We can expect the Chinese Coast Guard, whether it's a military operation like the resupply operation in Ayungin Shoal or ordinary Filipino fishing boats, they will still be harassed and they will not hesitate to use their maritime forces. Maraming tumatawag sa US na fake news yan. Hindi tutulong yan pag nagkagera. Tanong ko, tunay ba kayong mga Pilipino? O may lahi kayong mga Chinese ba't binabatikos nyo ang Estados Unidos? Dito kahit wala raw ang US, itutuloy pa rin ng Pilipinas ang misyon nito. Hindi raw titigil ang Pilipinas na suportahan ang ating mga kababayang mangingisda sa kanilang paghahanap buhay. Doesn't mean na hindi rin kami nagagalit, hindi rin kami naiinis, hindi rin kami na-provoke to respond to such aggressive behavior of China. The same sentiment of ordinary Filipino fishermen, of ordinary Filipino people, ang nararamdaman din ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. But again, the guidance of the President is very clear. We don't need to escalate the tension. We just have to deal with them professionally. Because again, kung anong gagawin natin, makikipag-water cannon din, magdi-deploy tayo ng Navy warship. This is what actually China wants us to do. To pressure the national government to deploy warships, to escalate the tension. Because we can expect them that the moment we give them that opportunity, tataasan nila lalo ang level ng tension na baka we will be more surprised na we allow them to justify to send their PLA Navy warships. Tinawag na greedy ni Commodore J. Tariela ang China, uhaw sa kapangyarihan kumbaga. Totoo naman 'di ba? Pagmamay-ari na ng Pilipinas, inaagaw pa nila. Sobrang gahaman in short. Again, they have this ambitious and greedy claim justified by their 9-line claim, now 10-line, na meron silang sovereignty over these waters by virtue of that imaginary line. Si Pangulong Marcos ang tunay na may malasakit sa Filipino fisherman. Ultimo pangingisda sinasamahan nila. Kulang man ang ating sasakyang pag-aalalay dito, gagawan to ng paraan ni PBBM. Kayo, anong masasabi nyo sa panibagong insidenteng pagbuntot ng China? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.